Sumiklab ang sunog sa Makati City at sa Tondo, Maynila nitong magdamag. Balitang hatid ni Bam Alegre at EJ Gomez. Nerbiyos at takot daw ang naramdaman ng mga residente ng Barangay 58 Tondo, Maynila nang sumiklab ang sunog kagabi. May nagpuputukan pang mga linya ng kuryente noong kasagsagan ng sunog. Niliyab na siya dito, as in liyab na liyab siya. Makikita mo talaga yung liwanag dito pa lang po kami paglabas. Then kaya nataranta na talaga kami lahat dito. Lalo na yung mga kaibigan namin dyan, yung mga kakilala namin dyan. Kawawa naman. Nung tinignan ko, nung lumabas ako, nakita ko na po pumuputok na yung kuryente. Katabing bahay lang po namin yan . Pangalawang beses na po yan . Pero nung una, nadilaan lang po yung likuran namin. Eto, talagang totally, wala na po talaga . Aabot sa 6 na po ang apektadong pamilya na halos wala raw nasalbang mga gamit. So wala po talaga kayo na isalba? Wala po. Sarili, ito lang po, isot. Wala na po iba. Ilang residente ang tumulong na rin sa mga bumbero para apulahin ang apoy. Yung asawa ko, saka yung mga kaibigan ng asawa ko, tumutulong din po dyan. Halos lahat para na makaano, para hindi lang din po maagapan po lahat ng sunog. Pahirapan daw sa BFP ang pag-apula sa sunog. Karamihan kasi ng mga kabahayan sa lugar ay gawa sa light materials kaya mabilis na kumalat ang apoy. Dahil nga doon sa makitid ang kalsada, iskinita, yung mga truck natin hindi agad makapasok. So yung water supply medyo napuputol. Mahigit 4 na pong fire trucks ang rumisponde sa sunog. Naapula ito matapos ang mahigit 3 oras. Walang naitalang nasawi. 3 fire volunteers ang nagtamo ng injuries, kabilang ang isa na natusok ng pako noong kasagsagan ng sunog. Lumalagablab na apoy ang tumupok sa isang pagawaan ng motorsiklo sa Barrio Visaya, Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Nangyari ito pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Hindi bababa sa 8 truck ng bumbero ang kinailangan rumesponde. 3 motorsiklo ang natupok ng apoy. Nakaligtas ang stay-in na mekaniko na si Rochelle Mendoza. Aniya, mabilis daw ang pangyayari at wala siya na isalbang gamit maliban sa isang motorsiklo. Nagtamo rin siya ng galos sa braso. Nakita ko na po, umusok-usok na siya, kaya po madali akong bumalik. Pagbalik ko, pagbukas sa may gitna namin, wala na, puno na ng usok. Ang may-ari ng motor shop na pasugod ng malamang nasusunog ang kanilang pwesto. Nagdiwang kasi siya ng kanyang pamilya ng Father's Day kaya wala siya sa motor shop nang mangyari ang sunog. May usok daw. Lumabas siya, nagbabaan na rin umuupa. Napakalakas. Siguro mga ilang minuto lang yun nandito kami. Napakalakas na ng apoy. Kasi live materials yung bahay. Sobrang lakas. Hindi namin anong gagawin namin kaganina. Sa ikalawang palapag, may 2 kwarto rin na may mga bed spacer ayon sa mga bumbero. Walang nawawala o nasawi sa sunog. Nakontrol ang sunog pasado 2:00 ng umaga at tuluyang idineklarang fire out ng 2:27 a.m. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng apoy maging ang halaga ng pinsala. Bam Alegre, EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.